Para magpalaki ng kamote, dapat kang dumaan sa pagpapalaki ng punla, paglilipat nito at pag-aani. Tingnan natin ang bawat operasyon ng pagsasaka. Pinapatubo muna ang kamote sa kamang punlaan at saka pinuputol. Pagkatapos, inililipat ang mga ito sa pangunahing taniman. Para itanim ang binhi ng kamote, ihanda ang kamang punlaan na may lapad na 120 hanggang 130 cm. Dapat na 100 hanggang 300 gram ang laki ng binhi ng kamote. Piliin ang mga hindi nasira ng lamig o sakit habang nakaimbak. Ilagay ang tumutubong dulo sa magkakaparehong direksyon, mag-iwan ng 5 cm sa pagitan ng bawat hanay. Ibaon ang mga ito sa 2 hanggang 5 cm pagitan. Dapat panatilihin 30 hanggang 33 degrees ang temperatura matapos ibaon ang binhi ng kamote. Panatilihin sa mga 25 degrees kapag may tumubo na. Diligan ng maraming tubig kapag bagong tanim. Patuloy na diligan para hindi matuyo ang kama, pero iwasan ang sobrang basa. Para sa paglilipat sa pangunahing taniman, mas mainam na ilipat ang mga binhing mga 25 cm ang haba at may 7 hanggang 9 na usbong. Kapag pinuputol, mag-iwan ng 2 hanggang 3 usbong sa ilalim ng punla. Nakakatulong ito para may bagong tumubo mula sa natitirang usbong at maiwasan ang impeksyon mula sa mga pathogen sa lupa. Ihanda ang pangunahing taniman kung saan ililipat ang tumubong kamote. Lagyan ng pataba, insecticide na panlupa, compost, at iba pa. Gawing 70 hanggang 75 cm ang lapad ng umbok, mga 30 cm ang taas. Para sa pinakakaraniwang paraan ng pagtatanim na pahalang, sa gitna ng umbok, gumawa ng tudling na 3 hanggang 4 cm ang lalim at ilagay ang punla ng pahalang at ibaon ang 4 hanggang 6 na usbong na pinapanatiling nasa ibabaw ng lupa ang pagtubo. Matapos itanim ang mga punla, takpan ito ng plastik na pantakip at tapusin sa pamamagitan ng pagbunot sa dulo ng usbong palabas ng plastik na takip. Ang isa pang paraan ay gumamit ng patpat na pantanim para isabit ang bahagi sa ilalim ng usbong ng punla at itulak ito ng pahalang. May ilang bagay kang dapat tandaan kapag nagtatanim ng punla. Una, itanim ang punla ng may pare-parehong pagitan na 20 hanggang 25 cm. Huwag pagsamahin ang malalaki at maliliit na punla kasi hindi lalaki ng maayos ang mas maliliit. Itanim ng magkakasama ang mga punla na magkakapareho ang laki. Kapag mas maraming usbong ang ibinaon, mas maraming kamote ang tutubo at magiging mas pare-pareho ang laki ng mga ito. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng proseso ng pag-aani ng kamote, pag-aalis ng tangkay, pag-aalis ng plastik, paghuhukay at pagkokolekta. Una, alisin ang baging ng kamote gamit ang pandurog ng baging. Kung walang pandurog ng baging, putulin ng mano-mano ang baging gamit ang karit at saka alisin ang plastik na pantakip. Gumamit ng panghukay ng halamang ugat para anihin ang kamote, ingatan na hindi matamaan ang kamote. Pagkatapos hukayin, ipagpag ang lupa at putulin ang pangunahing tangkay at iba pang ugat ng kamote. Mag-ingat para hindi masyadong malapit ang pagkakaputol kasi madali itong mabulok kapag ganoon. Para maiwasan ang sakit at mapaganda ang presyo sa merkado, iimbak ang inaning kamote pagkatapos gamutin ang napinsalang bahagi para gumaling ito. Gabay ito sa mga kasanayan sa pagsasaka ng espesipikong pananim para sa mga magsasaka. Salamat!